Hiraya ng tadhana. Welcome sa Hiraya ng Tadhana. Dito sa Hiraya ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The De Hire Wife, Mga Tauhan. Marco Alcantara, bilyonaryo, bulag mula sa aksidente, matigas ang puso, pero sa likod nito ay paghahanap ng tunay na pagmamahal. Kristen Fuentes, tindera ng isda sa palengke, mula sa probinsya, mahirap pero may dangal, matiyaga at mapagmahal. Bea Santillan, dating kasintahan ni Marco, mapagbalak, mainggitin, gagawin ang lahat, makuha lang ang yaman at lalaki. Dahil sa aksidente, nawalan ng paningin si Marco. Ayon sa huling habilin ng kanyang ama, maipapasalang sa kanya ang bilyong-bilyong ari-arian at kumpanya kung mag-aasawa siya sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, mapupunta lahat sa mga kamag-anak na matagal nang nagnanais siyang pabagsakin. Walang gustong tumanggap sa kanya dahil bulag at kilalang mahirap pakisamahan. Hanggang isang araw, dinala siya ng kanyang katulong sa palengke. Doon nakita niya si Kristen, masiglang nagbebenta ng isda. Kahit pagod at mainit, nakangiti pa rin at maayos makitungo. Nalaman niyang kailangan ni Kristen ng pera para sa gamutan ng kanyang nanay na may malubhang sakit. Nag-alok si Marco. Magiging asawa kita sa harap ng lahat sa loob ng 1 taon. Bibigyan kita ng sapat na pera para gumaling ang nanay mo. Pero, bawal kang umibig sa akin, bawal humingi ng atensyon, at pagkatapos ng kontrata, maghihiwalay tayo ng walang gulo. Pumayag si Kristen. Nagsimula ang buhay nila sa malaking mansyon. Hirap si Kristen sanay ng sarili sa marangyang buhay. Marami ang namamansin at minamaliit siya, lalo na ang pamilya Alcantara. Pero sa bawat araw, siya lang ang nakakaintindi kay Marco. Siya lang ang kasama niya tuwing gabi kapag natatakot siya sa dilim. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Lihim na nahuhulog ang loob nila sa isa't isa kahit itanggi pa nila. Unti-unting gumaan ang buhay ni Marco dahil kay Kristen. Natututo siyang magtiwala ulit. Ipinakilala siya ng formal sa lahat bilang ginang Alcantara. Pero hindi ito nagustuhan ni Bea na umuwi mula sa ibang bansa nang mabalitang nag-asawa na si Marco. Ginawa ni Bea ang lahat para sirain sila. Ikinakalat niya na isa lang alila si Kristen, walang karapatang maging bahagi ng pamilya. Sinusubukan niyang lapitan si Marco, ipinapaalala ang nakaraan. Pero tuwing kasama ni Marco si Kristen, nararamdaman niya ang kapayapaang hindi niya naramdaman kanino man. Isang gabi, umamin si Marco. Kristen, ikaw ang liwanag ko kahit hindi ako nakakakita. Sa sandaling yon, alam nilang lumampas na sila sa kasunduan. Hindi tumigil si Bea. Nagplano siya ng matinding panlilinlang. Gumamit siya ng doktor at ebidensya para sabihin kay Marco, buntis ako ng anak mo. Naniwala si Marco dahil alam niyang bago pa siya mabulag, sila pa ni Bea. Galit na galit siya, akala niloko siya ni Kristen habang totoo ang sinasabi ni Bea. Ipinatawag niya si Kristen at malupit na sinabi, "Umalis ka. Wala nang halaga ang kontrata. Isang laro lang ito para sa akin. Bumalik ka sa palengke kung saan ka nababagay." Durog ang puso ni Kristen. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi siya pinakinggan. Paalis siya ng mansyon, hawak ang maliit na regalo mula kay Marco. At doon niya nalaman, buntis din siya. Pero itinago niya ito, umuwi sa probinsya habang umiiyak. Bumalik si Kristen sa simpleng buhay. Itinuloy ang pagbebenta ng isda, itinago ang pagbubuntis sa lahat. Tinulungan siya ng mga kaibigan at kapitbahay. Samantala, nalaman ni Marco ang katotohanan. Hindi pala totoo ang pagbubuntis ni Bea. Napuno siya ng pagsisisi. Gusto niyang hanapin si Kristen pero nawala na ito parang bula. Dahil sa matinding panghihinayang, sumang-ayon siyang sumailalim sa operasyon sa mata. Pag-asang makakita ulit,
para mahahanap niya ang babaeng minahal niya. Lumipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Kristen ang kanilang anak na lalaki. Pinangalanan niyang Lucas. Matagumpay ang operasyon. Nakakita na ulit si Marco. Ang una niyang hinanap ay si Kristen. Gamit ang kapangyarihan at yaman, hinanap niya ito hanggang sa makarating siya sa probinsya. Nakita niya si Kristen, mas payat, mas pagod, pero mas maganda pa rin sa kanyang paningin. At mas lalo siyang natulala nang makita ang batang kamukhang kamukha niya. Gusto niyang lumapit at humingi ng tawad, pero matigas na ang puso ni Kristen. Huli na, Marco, ang dating Kristen na nagmamahal sa iyo ay iniwan mo na noon pa. Hindi siya sumuko. Lumipat siya malapit sa kanila. Araw-araw nagpapakita. Sinusubukang bumawi bilang ama at lalaki. Nalaman ni Bea na nakakita na si Marco at nakita na rin si Kristen at ang bata. Galit na galit siya. Nagtulungan siya kay Don Enrique, kamag-anak ni Marco, na matagal nang gustong agawin ang kumpanya. May dumating ding lalaki. Si Mateo, mayaman at mabait, gustong ligawan si Kristen at handang tanggapin pati ang anak nito. Ito ang ginamit nilang laban. Pinapaniwala nila si Marco na nakalimutan na siya ni Kristen at may bago na itong mahal. Muling nabulag si Marco dahil sa selos at galit. Nakita niya si Kristen kasama si Mateo. Akala niya sumuko na talaga ito sa kanila. Muling naging malamig at masakit ang pakikitungo niya kahit gusto pa rin niya ito. Pero si Kristen, kahit nasasaktan, inilalayo lang niya si Mateo para protektahan si Marco mula sa mga plano ni Bea. Sa puntong ito, pareho silang nasasaktan. Mahal pa rin ang isa't isa, pero hirap magtiwala ulit. Dito nagbago si Kristen. Hindi na siya mahina at umiiyak lang. Natuto na siyang lumaban. Nalaman niya lahat ng kasamaan ni Bea at Don Enrique. Gamit ang mga impormasyong nakalap niya, tumulong siya ng palihim kay Marco para iligtas ang kumpanya mula sa pagbagsak. Pinakita niya, "Hindi lang ako tindera ng isda. Kaya kong tumayo at lumaban para sa karapatan ko at ng anak ko." Namangha si Marco sa katapangan niya. Dito nagsimulang mabura ang mga maling akala. Sinimulan ni Marco ang lahat para patunayan ang sarili. Araw-araw niyang pinatutunayan na nagbago na siya. Ipinagtanggol siya sa harap ng pamilya, ibinigay ang lahat ng suporta at higit sa lahat, inalagaan niya si Lucas na parang buhay niya. Isang gabi, lumuhod siya sa harap ni Kristen. "Wala nang kontrata, walang kasunduan. Hihilingin ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka ng totoo habang buhay." Dito tuluyang lumambot ang puso ni Kristen. Isa-isa lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang mga dokumento at saksi na tinago noon ay lumabas na. Nakita ng lahat na si Bea at Don Enrique ang tunay na traidor. Sila ang dahilan ng aksidente ni Marco noon pa. Sila ang nagplano sirain ang pangalan nila. Nahiya ang pamilya Alcantara at humingi ng tawad kay Kristen. Tinanggap na siya bilang tunay na miyembro ng pamilya. Huling galaw ng mga kaaway, dinukot nila si Lucas para gawing pantubos sa yaman ni Marco. Magkasamang lumaban sina Marco at Kristen. Hindi sila naghiwalay. Sa gitna ng panganib, naramdaman nilang mas matibay pa sila kailanman. Nailigtas nila ang anak at dito ganap na bumalik ang buong tiwala at pagmamahal. Lumipat sila sa bagong tahanan. Walang panghuhusga, walang lihim. Opisyal na kinilala ni Marco si Lucas bilang tagapagmana. Sinimulan nilang ayusin ang lahat ng nasira. Nagkaroon sila ng oras para kilalanin ang isa't isa ng higit pa. Huling pagtatangka ni Bea, magpapasabog siya ng gulo sa pagtitipon ng kumpanya para sirain lahat. Pero nahadlangan ito ni Marco at Kristen. Nahuli sila ng pulis, kasama ang lahat ng ebidensya. Nakulong sila at nakatanggap ng nararapat na parusa. Wala nang hadlang, wala nang kaaway, wala nang lihim. Ang dating simpleng tindera at ang dating bulag na bilyonaryo ay naging inspirasyon sa marami. Pumisita sila pabalik sa probinsya. Tinulungan nila ang komunidad, nagpatayo ng paaralan at palengke. Binuo nila ang alaala ng kanilang pagmamahalan. Muling nagpakasal sila, pero ngayon walang kasunduan. Kasal na gawa ng wagas na pag-ibig. Kasalang dinalo ng lahat, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Lumipas ang panahon, dumating ang pangalawa nilang anak na babae. Namuhay sila ng masagana, masaya,
at puno ng pagmamahal, ang lahat ng sakit, luha at pagsubok ay naging daan lang para patunayan. Ang tunay na pag-ibig ay nakakakita kahit sa dilim at nananaig, kahit anong hirap, wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana,